globalisasyon ay isang mabilisang daloy o proseso ng mga tao, bagay, impormasyon, at produkto sa iba't ibang direksyon at nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasala nito ang mekanismo upang higit na mapabilis ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa. Itinuturing din ito interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya, at bansa at maging ang mga samahang pandaigdig na pinapabilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Ano nga ba ang teknolohiya sa impormasyon na nabanggit sa impormasyon ng globalisasyon? Ang teknolohiya sa komunikasyon ay isang partikular na dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon sapagkat dito dumadaloy ang impormasyon na nagdudulot ng pagbabago ng kaisipan, kultura, produkto at pamumuhay ng mga tao sa bawat lipunan sa daigdig. And take note everyone, ang globalisasyon ay isa ring pandaigdigang ugnayan ng mga tao sa iba't ibang lipunan sa kani-kanilang larangan tungo sa palipunan at pang-ekonomikal na kaunlaran. Mga perspektibo ng globalisasyon. May perspektibo ang globalisasyon. Perspektibo in English, perspective. Ito ay ayon kay Nayon Chanda noong 2007. Ang paniniwala ng globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ito ay ang manifestasyon ng paghahangad ng tao sa maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang pakikipagkalakalan, nagpakalat ng pananampalataya, mandigmat, nananakop at maging adventura o malalakbay. So, ang perspektibong ito ay parang nakatuon sa mga adventures, parang dark side. Pangalawa, ito yung Irish Gold noong 2005. Ang globalisasyon na isang mahabang siglo o cycle ng pagbabago. Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas ang anyo. Pangatlong perspektibo. Ito naman ay ayon kay Thurborn noong 2005. Ang globalisasyon ay may 6 na wave o panahon. Ito ay ang globalisasyon daw ay may tiyak na simula. Ito ay hindi isang bagay. Ito ay hindi isang bagong fenomena o pangyayari at hindi rin ito isang siklo o cycle. Mga dahilan ng globalisasyon. Una ay ang cultural integration. Ito ay dahil ang mga tao ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa pakikipagpamuhay kasama ang iba't ibang tao na nagsimula sa iba't ibang panig ng daigdig. Pangalawa ay ang economic network o pangkalakalang ugnayan. Ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa ay nagbigay sa mga tao ng maraming sangay ng pakikipag-ugnayan. Sila ay nagkaroon ng palitan ng produkto at serbisyo ayon sa hinihingi ng pangangailangan ng bawat isa. Tatlo ay ang technological advancement o kaunlaran teknolohikal. Ang teknolohikal ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pag-usbong at paglago ng globalisasyon sa iba't ibang paanig at mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon. Pang-apat ay ang global power emergence o paglitaw ng pandaigdigang kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba't ibang bansa at kultura, nagkakaroon ng itinuturing na power alliance at power resistance. Ano nga ba ang power alliance? Ito ay ang pagkakaroon ng pakikipagsunduan ng bansa na nagbibigay daan upang magkaroon din ng global power ang ilang bansa. So sa pakikipag-alyansa, from the word alliance, alyansa, so parang nakipagsanib yung bansa sa bansa kaya bumubuo siya ng mahigit na kapangyarihan. Ano naman ang power resistance? Ito ay pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may politikal na. Ano naman ang
power resistance. Ito ay nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may politikal na maaaring maka-impluwensya sa pampolitikal na kalagayan ng iba't ibang bansa.